Please stand. As we gather at your table, as we listen to your word, help us know, O God, your presence. Let our hearts and minds be stirred. Nourish us with sacred story, till we claim it as our own. Teach us through this holy banquet how to make God's victory known. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome to the Minor Basilican Parish of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Let us begin our celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Have mercy on us. Lord, have mercy. Have mercy on us. Glory to God in the highest. And on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory, Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Let us pray. O God, who teach us that you abide in hearts that are just and true, grant that we may be so fashioned by your grace as to become a dwelling pleasing to you. Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. The passage from the Leviticus describes how the Israelites dealt with a person stricken with leprosy. Their fear and abhorrence of this disease serve as the background of Jesus' encounter with the leper. A reading from the book of Leviticus. The Lord said to Moses and Aaron, "If someone has on his skin a scab or pustule or blotch, which appears to be the sore of leprosy, he shall be brought to Aaron, the priest, or to one of the priests among his descendants. If the man is leprous and unclean, the priest shall declare him unclean, by reason of the sore on his head. The one who bears the sore of leprosy shall keep his garments rent and his head bare, and shall muffle his beard. He shall cry out, 'Unclean, unclean.' As long as the sore is on him, he shall declare himself unclean. Since he is in fact unclean, he shall dwell apart, making his abode outside the camp." The word of the Lord. Thanks be to God. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation. Blessed is he whose fault is taken away, whose sin is covered. Blessed the man to whom the Lord imputes not guilt, in whose spirit there is no guile. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation. Then I acknowledged my sin to you. My guilt I covered not. I said, "I confess my faults to the Lord," and you took away the guilt of my sin. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation. Be glad in the Lord and rejoice. You just exult, all you upright of heart. I turn to you, Lord, in time of trouble, and you fill me with the joy of salvation. Paul reminds us Christians to be always mindful of God in our lives. Whatever we do must be done for God's glory. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, whether you eat or drink, or whatever you do everything for the glory of God. Avoid giving offense, whether to the Jews or Greeks or the Church of God, just as I try to please everyone in every way, not seeking my own benefit, but that of the many, that they may be saved. Be imitators of me, as I am of Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Alleluia, alleluia.
A great prophet has arisen in our midst. God has visited his people. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. A leper came to Jesus and kneeling down begged him and said, "If you wish, you can make me clean." Moved with pity, he stretched out his hand, touched him, and said to him, "I do will it, be made clean." The leprosy left him immediately, and he was made clean. Then, warning him sternly, he dismissed him at once. He said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses prescribed. That will be proof for them." The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Kung ang kasalanan po ay mayroong mukha, ano po kaya ang itsura nito? At ano rin po ang larawan ng pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos? Noong unang panahon po, ang pinakang kinatatakutan na sakit ay wala nang iba kung hindi ang leprosy, tinatawag na ketong. Bakit naman ito ang kinatatakutan ng labis noong unang panahon? Sapagkat na nagkakaroon po nito ay nagdurusa ng iba't ibang level. Unay may tinatawag na physical suffering. Yung mga may sakit ng ketong, maraming sugat, blisters sa katawan, lumalabas sa balat, kaya nakakatakot, namamanhid ang pakiramdam, kaya halimbawa kahit masugatan ng paa o ang kamay, hindi niya nararamdaman, kaya may pagkakataon na naaalis na mga daliri, sapagkat hindi niya maramdaman at ang mga tao'y nakikita ang kanyang paghihirap. Pero hindi lamang physical suffering, higit sa lahat yung tinatawag na social suffering, sapagkat yung taong nagkakasakit nito ay kailangan ayon sa batas ng panahon na yon ay humiwalay sa lipunan. Kailangan niyang iwanan ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Kailangan niyang umalis sa bayan, doon sa malayo. Hindi natin masisising lipunan ng panahon na yon, sapagkat hindi la alam kung anong gamot. Ito ang pamaraan ng quarantine nung unang panahon. At nandoon din po yung tinatawag na spiritual suffering, sapagkat kapag ka nagkasakit ka nito, hindi ka rin pwedeng magsimba, hindi ka pwedeng pumunta sa templo para sumamba. Hiwalay ka sa lipunan at sa simbahan. Nandoon yung psychological suffering, kasi ikaw ay nag-iisa. At kapag ka isang tao ay nag-iisa, nakakaranas po ng labis na kalungkutan, parang torture. Mararamdaman mong wala na atang may gusto sa'yo. Wala ka ng kakampi maging sa iyong pamilya, sa lipunan. Mukhang pati Diyos ay isinumpa ka, ikaw ay pinabayaan. Kaya nga naman labis na nakakatakot ang magkaroon ng ganitong sakit nung panahon na yon. Ito pong sakit na ito ay pwede nating sabihin, bagamat sa panahon ngayon, bihira na po, halos wala na nagkakaroon ng sakit na ito, sapagkat meron na pong gamot, curable na. Meron tinatawag na MDT, multi-drug therapy, na kapag ininom mo ng 6 months, ikaw ay totally magaling na. Kaya hindi na nating makita yung ganitong karamdaman halos sa ating lipunan sa panahon ng ngayon. Konting-konti na lamang. Subalit, bagamat walang sakit na katulad dito, pwede po nating palitan yung leprosy
ang tinatawag nating mortal sin. Kung meron mang mukha ang kasalanan, lalo na yung kasalanang nakamamatay, binibigay po sa atin ng ating simbahan itong larawan nito na kapag tayo'y napakalaki ng ating kasalanan, hiwalay tayo, hindi lamang sa lipunan, sapagkat alam natin yung mga nagkakasala, kinukulong, pagka nahuli, nakapreso, hindi lamang hiwalay sa pamilya at lipunan, kung hindi higit sa lahat, hiwalay sa Panginoong Diyos. Yung taong merong napakalaking pagkakasala, pwede po nating tingnan na merong malubhang sakit katulad ng ketong. Pero merong pag-asa. Yung may ketong sa ating ebanghelyo, narinig niyang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kahit na bawal lumapit, expose ang sarili doon sa madla, kanyang ginawang lumapit at nanikluhod sa ating Panginoong Jesus. At ang sabi niya, Lord, if you will, you can heal me. Panginoon, kung nanaisin mo lamang, kung gugustuhin mo lamang, ako'y magiging malinis. Mukha pong china-challenge ang ating Panginoon. Pero hindi po ito challenge kung hindi tinatawag na act of trust, act of confidence. Panginoon, kung nanaisin mo lamang, kaya mo ito. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Alam kong ikaw ay merong magagawa. Lumapit siya sa ating Panginoon. Hindi po ba't ganito rin ang ginagawa natin kapag tayo nagdarasal? Lumalapit tayo sa Panginoon. Kaya tayo nananalangin sapagkat meron tayong pag-asa katulad ng ketongin ito. Kahit na napakalubha at napakalaki ng ating pagkakamali, mukhang napakarumi natin, pwede tayong lumapit sa ating Panginoon at sabihin natin, Lord, if you will, you can heal me, you can forgive me. At makikita naman po natin ang mukha ng labis na pagmamahal at pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos. Kahit na bawal na hawakan yung ketongin, nilapitan ni Jesus at kanyang hinawakan. Bawal na lapitan yung may sakit sapagkat kung sino mang lalapit sa kanya, baka mahawa. Yun ang iniisip ng mga tao. At kung sino man ang hahawak sa kanya, ay magiging marumi rin. Yung kanyang karumihan, lilipat sa iyo. Pero sa pagkakataon na ito, iba po ang nangyari. Nang hawakan ng ating Panginoong Jesucristo, yung may ketong, imbis na lumipat yung kanyang karumihan sa ating Panginoong Jesus, yung kalinisan ni Jesus, yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang pagmamahal, ang lumipat doon sa may ketong. Kaya siya'y naging malinis, kaya siya'y gumaling. Hindi po ba't dapat tayong laging lumapit sa ating Panginoon at sabihin natin sa Kanya, Lord, touch me. Hipuin mo po ako. Sapagkat batid natin na kung hihipuin tayo ng ating Panginoon, anumang karumihan ang ating naranasan, yung kalinisan ng Diyos, maaari din pong dumaloy at manalaytay sa lahat ng bahagi ng ating katawan. Ginawa ito ng ating Panginoong Yesus sapagkat labis siya nagmamahal. At ang isang taong labis na nagmamahal ay nagmamalasakit. Yung malasakit ay nangahulugan na kung ano yung sakit ng iba, sakit ko rin. Kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman ko rin. Yun ang ginawa ng ating Panginoon. Siya'y labis na nagmamalasakit. Ang inisip niya, paano kaya makakalaya itong taong ito na labis na nagdurusa sa buhay? Hindi lamang yung may ketong ang pinalaya ng ating Panginoon, sapagkat sinabi niya na magaling ka na, pumunta ka dun sa pari at kumuha ka ng kasulatan.
Minsan may nagsasabi sa akin, Father, bakit po ba kailangan pa magkumpisal sa pari? Diretso na lang kay Lord. Pwede naman po talagang diretso sa ating Panginoong Diyos, no? Dahil humingi kayo ng kapatawaran sa inyong kasalanan. Pero makikita po natin sa Ebanghelyo, pinagaling na siya ng ating Panginoong Jesucristo, pero inutusan pa ni Jesus na pumunta doon sa pari at kumuha ng kasulatan na siya'y magaling na. Tuwing tayo po'y mangungumpisal, hindi po ba't kapag ka ating narinig na tayo pinapatawad ng pari, nakakasigurado tayo na tayo nga'y napatawad at napagaling. Hindi lamang yung may ketong ang kanyang pinalaya, pinalaya rin po ng ating Panginoong Jesucristo yung buong sambayanan na natatakot sa taong ito sapagkat lahat ay takot. Ayaw lumapit sa Kanya. Sila rin ay lumaya sa kanilang takot sapagkat ibinalik ng ating Panginoong Jesucristo ang taong ito sa kanyang pamilya at doon sa buong sambayanan. Hindi siya isang monster, bagkus isa siyang brother. Ibinalik siya bilang isang kapatid. Itong makailan lang po kay nakarinig ng hinagpis, no? Ng isang COVID patient na gumaling na. No? Nagka-COVID pero ayos na. Pero sa kabila ng kanyang paggaling, nakuramdam na ramdam pa rin, ano? Yung takot ng kanyang mga kaibigan sa kanya. Kaya nakapagsalita tuloy siya ng, hindi ako virus, tao ako, ang sabi niya. Marahil gusto rin ng ating Panginoon na lahat tayo palayain sa lahat ng ating mga takot sa buhay. Pagkatapos lumaya ng may sakit, ipinahayag niya sa buong sambayanan ang grasya ng pagpapatawad, ng pagpapagaling ng Panginoon, sapagkat ang tawag ay cleansing, hindi lamang healing. Cleansing ay paglilinis sa kasalanan, hindi lamang healing of the body. Sinabi niya sa sambayanan kung paano siyang pinagpala ng Panginoon. Yung pag-asa na kanyang natanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay ibinahagi rin niya sa iba. At tayo rin po, ganun marahil ang hamon sa atin. Kung anumang pag-asa na meron tayo sa ating mga puso na tinanggap natin sa ating Panginoong Diyos, dapat din nating dalhin ang pag-asang ito sa ating kapwa. Sabihin po natin ng mataimtim sa ating Panginoong Diyos, Lord, if you will, you can heal me. Lord, if you will, you can forgive me. Lord, if you will, you can help me. At sabihin po natin sa Panginoon, alam ko po, Panginoon, na kayang-kaya mong gawin ito. Ako po'y labis na nagtitiwala sa iyo. Mapapagaling mo po ako sa kung ano bang aking karamdaman. Padalangin po natin na sa pagdiriwang din natin sa araw nito ng Valentine's Day, no? Na ating madama sa ating buhay ang pagpapatawad at higit sa lahat ang pagmamahal ng Panginoong Diyos at ibahagi po natin ito sa isa't isa. Please all stand. Together, let us profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit,
the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, has spoken to the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. We look to the Lord who gives, preserves, and saves life, as he did with the poor leper. May our loving Father give us a loving heart, similar to his, as we pray. Lord of life, listen to our prayer. Lord of life, listen to our prayer. May Pope Francis, bishops, priests, and deacons lead the flock with the compassionate heart of Jesus, our Savior. We pray. Lord of life, listen to our prayer. May political and civil leaders move with compassion to the cries of those who are suffering because of racial and religious discrimination, violence, and terrorism, and render to them justice and peace. We pray. Lord of life, listen to our prayer. May the Lord make us all his instrument to comfort those who suffer, to lift the spirit of the depressed, and to bring his love and hope to those broken in body and spirit. We pray. Lord of life, listen to our prayer. May our society never lose respect for human dignity and life. May we care for and defend the elderly, the sick, the poor, the disabled, the refugees, and the children. We pray. Lord of life, listen to our prayer. May the Lord welcome our departed brothers and sisters into his kingdom, where they will behold God face to face. We pray. Lord of life, listen to our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord of life, listen to our prayer. God our Father, your Son Jesus Christ revealed how close you are to us, especially to those who suffer. Hear our prayers and give us joy and serenity as we continue to work for your kingdom. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa kisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyong kaloob na ito, muli kong handa sa iyo. Patnubayan mo't paghariang lahat ayon sa kalooban mo. Magputos ka, Panginoon mo, nagling katalim ako. Ipagkaloob mo lamang na mabago ako, sa wakas na matulad sa'yo. Please stand. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May this oblation, O Lord, we pray, cleanse and renew us, and may it become for those who do your will the source of eternal reward.
through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is true, right, and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For when your children were scattered apart by sin, through the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself, that the people, formed as one by the unity of the Trinity, made the body of Christ and the temple of the Holy Spirit, might to the praise of your manifold wisdom be manifest as the Church. And so in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Socrates our Bishop, Fidelis his assistant bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Joseph her husband, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son,
Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Please stand. Let us pray for the coming of the kingdom as Jesus taught us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant us in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Please kneel. Behold Jesus, the Son of Mary, the Lamb of God who takes away the sins of the world.
Happy are those who are called to his supper. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Please stand. Let us pray. Having fed upon these heavenly delights, we pray, O Lord, so that we may always long for that food by which we truly live, through Christ our Lord. Amen. We shall have the Oratio Imperata. Let us turn to Saint Joseph, who brings comfort to the afflicted and consolation for the sick, to help us in our needs. Let us say together, Saint Joseph, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Joseph, you saved the Savior from death in the hands of Herod. Save the world from the death of COVID-19. We pray. Saint Joseph, pray for us. Saint Joseph, you suffered to see the child and his mother born in poverty in a manger. Stay with us as we endure our crosses of hunger, joblessness, and sickness due to COVID-19. We pray. Saint Joseph, pray for us. Saint Joseph, you heard the prophetic words of Simeon to Mary, that her heart will be pierced by the sword. Beg God to bless our efforts to end the pandemic through the vaccination program and observance of health protocols. We pray. Saint Joseph, pray for us. Saint Joseph, you suffered protecting the child and his mother in exile in Egypt. Protect and shield from harm those who care for our brethren who are sick and dying. We pray. Saint Joseph, pray for us. Saint Joseph, you were anxious when the child was lost for 3 days in the temple. Turn our COVID-19 fears, anxiety, and depression into hope, joy, and peace. We pray. Saint Joseph, pray for us. Let us pray. Saint Joseph, come to our aid in these times of anguish and anxiety. Take us under your care as we place our trust in you, now and forever. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Rosary of Manaoag at sa inyong pong pakikisa sa ating banal na misa. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Our Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God. Shall have the prayer for the blessing of the sick and for the blessing of your rosaries and other religious articles. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Let us pray. God, our Almighty Father, by your blessing, you give us the strength and support in our frailty. Turn with kindness toward our sick brothers and sisters, free them from all illness, and restore them to good health. Through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness, they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles be blessed and made holy in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.